Binatikos po online ang pagtatanong ni Senator Jingoy Estrada sa American basketball player na si Elizabeth Means sa gitna ng pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights noong March 3 sa kanyang naturalization. Ang sabi ng netizens, kung joke man ito, hindi ito nakakatuwa lalo't nanggaling ito sa isang mambabatas. At ang sabi pa ni Congresswoman Laila de Lima, ano na ba niya ang mga nangyayari sa mga mambabatas ngayon? You have Filipino boyfriend? No? Not yet po. Maybe Senator Pangilinan might want to apply. Sorry to kay Sharon. Gagalit yung command. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Estrada na friendly banter lang yon sa pagitan nila ni Senator Kiko Pangilinan. Matagal na rin daw niyang kaibigan ng misis ni Pangilinan na si Sharon Cuneta bago pa siya pumasok sa politika. Ang tanong daw na kung may Pilipinong kasintahan si Means ay may kaugnayan sa mga rason nito sa paghahangad ng naturalization bilang isang Pilipino. Bahagi raw ito ng responsibilidad ng komite para mas maintindihan ang intensyon ng mga nagnanais maging Pilipino. Pumasok lang daw ang tanong sa kanyang isip matapos ibahagi ng basketball player, naturalization candidate na si Malik Youth na may kasintahan siyang Pilipina. Halos 1 bilyong piso mga umano'y high-grade marijuana nasamsam sa Maynila. Pinatayang 800 kilos ng hinihinalang kush ang nasabat sa Manila International Container Port. Isinilid sa mga plastic storage box ang mga kontrabando nagkakahalaga ng 912 million pesos. Arestado ang isang lalaki. Sa Imus, Cavite, bistado ang mahigit 108 million pesos sa marijuana at shabu na inilagay sa 2 balikbayan box. Arestadong lalaki tumanggap ng package. Sabi ng suspect, pinakiusapan lang siyang tanggapin ang mga kontrabando. Hindi raw niya personal na kilala ang source ng droga na dati na niyang pinagkukunan ng marijuana. Matapos ang kanyang abogado si Ann Curtis na mismong naglabas ng pahayag para kondinahin ang mga naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa Kamara kung saan nadawit ang pangalan ng aktres. Nakatutok si Athena Imperial. 4 na araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa hearing ng House Justice Committee tungkol sa anyay na isip niya tungkol kay Ann Curtis. Naglabas na ng personal na pahayag ang aktres sa kanyang social media account. Tinawag niyang vulgar at sexualized analogy ang paggamit ng kanyang pangalan ng walang paalam sa maling konteksto at higit sa lahat ng walang respeto. Alam niyang hindi lang ito sa kanya nangyayari. Ang kaibahan lang aniya, nanggaling ito sa isang opisyal ng gobyerno. Sabi pa ni Ann, naging poster boy aniya si Suntay ng isang kulturang iniisip na walang mali na pag-usapan ng kababaihan sa ganoong paraan. Aniya, ang misogyny o mababang pagtingin sa mga babae na idinadaan sa biro ay maituturing pa ring misogyny. Bilang taxpayer na ang buwisang pampasweldo sa mga opisyal gaya ni Suntay, hindi props ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Hindi rin daw tinatanggap ng aktres ang anyay non-apology ng kongresista. Pero hindi rin niya ito bibit-biting personal na bubog. Gayunman, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng may bahay ni Suntay dahil alam niya ang pakiramdam bilang isang asawa at ina. Ang sinumang lider na hindi raw kayang igalang ang kababaihan ay hindi nauunawaan ng buo ang totoong pamumuno. Basic decency, aniya, ang pagrespeto sa kababaihan. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang ginawa ni Suntay. Pinag-aaralan na ng aktres ang lahat ng legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Instant showdown ng tagisan ni Mark Bautista at Christian Bautista sa kanilang concert sa Quezon City. Ang tanong, sino kaya ang mas nanaig sa The Battle of the Bautistas? Nagbabalik si Athena Imperial. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. This is Bautista versus Bautista. Laban ng dalawang Bautista? Nagpasiklaban sa pagkanta sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista at
International Theater heartthrob Mark Bautista sa concert kagabi sa Cubao, Quezon City. Sumabay ang audience sa pag-awit nila ng kanilang hits na tumatak sa mga Pinoy. Guests sa concert ang P-pop group na GAT, Sparkle singer Thea Ashley at Raymond Marasigan. Parehong produkto ng singing competition sina Christian at Mark na inirerekomenda nilang gawin ng mga may singing talent. Ako, yeah, of course. The Clash, tapos ikaw, nagja-judge ka rin. Ang daming sa tawag ng tanghalan, ang daming contest ngayon na nasa labas dyan and pwede silang sumali. Doon lang matitest. Actually, magandang training din yun eh. Yeah, I agree. So, go there for training, go for experience. If you win, that's a bonus. Pareho rin silang nagteteatro. Basta makakanta ka, pwede ka sa teatro. Ayan. And magti-train ka naman doon sa theater and then mahahasa ka and then magugulat ka lang, pwede pala ako sa theater. Ngayong madali nang nasya-share sa social media ang talents ng bawat isa, mainam daw gawin ito ng aspiring singers. Social media is so important, so definitely show them who you really are, your unique self. And Hindi lang sa people, vlogging, pwede Oo. naman kahit saan. People will really be attached to you. Athena Imperial updated sa Kung ang ibang aso mahilig mag-fetch, ibahin niyo po ang isang fur baby sa San Rafael, Bulacan. Ang modus niyang bonding, habulan habang may kagat na postiso. Ang suspect sa nakawan ng postiso ay ang mixed breed fur baby na si Zufu. Ang kwento ng uploader na si Navia, ipinatong lang ng kanyang lolo ang postiso sa lamesita kasama ang lagayan. Pero naiwan daw itong nakabukas at sa isa iglap. Kagat-kagat na ito ni Zufu at nagtatakbo. Agad namang nabawi kay Zufu ang postiso na buo pa rin naman.